So hello guys at welcome back muli sa ating YouTube channel. So ngayon meron tayong gagawin isang washing machine. So ang problema nito is ayaw po siyang mag-drain, sabi ng may-ari. So ngayon before po natin i-diagnose, so check muna natin kung ayaw talagang mag-drain. So mag-rinse muna tayo. So ayan, i-start natin kung merong response. So ayan, kung napapansin nyo po is wala po siyang response. So ayan, kung meron pa ring tubig, so supposed to be magde-drain po siya, tapos iikot. So ayan is wala po. So ngayon yung wash naman yung ating i-check kung magwa-wash pa siya. So ayan, tingnan natin. So lagyan muna natin ang tubig. So wait natin hanggang iikot po yung ating motor. So ayan guys, after a minute, so ayan, umikot na po yung ating washing. So ibig sabihin good po yung ating wash motor. So ayan, i-open na natin, saka tayo mag troubleshoot sa ilalim. So yan, tanggalin muna natin yung saksakan. So ngayon guys, dahil ayaw po siya mag-drain, so may tubig po dyan sa ating tab. So manually hilain po natin yung spring para mag-drain po siya. Ayan. So after nyan, una po nating i-check is yung drain motor. Kasi nga yung drain motor na yan is yan po yung maghihila doon sa spring para mag-drain po yung tubig. So yan, kung napapansin nyo po yung drain motor is may kalawang na. So ibig sabihin is luma na talaga. So yan po yung kable na hihila sa ating drain hose. So, yan. So para ma-check po natin yung drain motor is kailangan po natin tanggalin. So ayan. After po natin matanggal, so ganito po ang aking pag-check para malaman po natin kung talagang sira ba yung ating drain motor. So ayan, kuha lang po kayo ng isang AC plug. So ayan, so ikakabit nyo po sa ating drain motor, tapos i-plug in po natin direkta sa ating saksakan na 220. So ayan, nakasaksak na po siya, tapos wala pong response yung ating drain motor. Dapat yung kable niya is ihila po siya paloob. So ngayon i-check po natin kung talagang may 220 ba. Yan. So tingnan po yung ating tester. So ayan, meron po siyang 232, 234 AC. So yung kable na yan is dapat ihila po siya. So ibig sabihin is sira po yung drain motor. So malamang is naputol o ano bang term niyan sa loob. So ayan, tanggalin muna natin yung AC plug, tapos check natin yung resistance, kung ilan po yung resistance niya. Kung ayan, kung napapansin nyo po is 3.2 mega ohms. So sobrang laki po. So ayan, ngayon meron po tayong ipapalit na drain motor. So bagong drain motor po ito. So ngayon guys, ating ikukumpara kung ano ang pagkakaiba ng sirang drain motor at saka good na drain motor. So ito po yung pinaka coil niya. Yan po yung winding niyan sa loob. So malamang is naputol po yan sa sobrang tagal na. So ngayon, ito po yung drain motor natin na bago. So i-check po natin kung ano po yung pagkakaiba. So ayan, so ang una po natin gawin is i-check po natin yung
resistance. So ito po yung bago. So tingnan po natin kung ilan yung resistance niya. Yan is 4.3 kilo ohms. So kilo ohm po yung ang bago. So ngayon ito po yung luma. So tingnan po natin kung ilan. So ayan, meron lang siyang 6 mega ohms. So sobrang laki po yung pagkakaiba. So open winding na po siya. So ngayon actual po natin isasaksak yung ating drain motor sa 220. So tingnan po natin kung hihila ba yung kable niya. Yan guys, tingnan po natin. So isasaksak po natin sa 220 na AC. So tingnan nyo po yung kable. So yan guys, so napapansin nyo po is humila po yung kable niya pa loob. So ibig sabihin yan po ang good na drain motor. So ngayon tatanggalin muna natin at ibalik, tapos try natin ulit. So ayan, so yan po yung good. So yung dati is ayaw po siyang maghila. So yan po ang rason kung bakit ayaw po mag-drain yung ating drain washing machine. So guys, ikakabit muna natin dito sa ating washing machine. So yan po yung wire na 220 galing sa ating board. So ikakabit muna natin, tapos check natin ulit. So ayan, ito po yung hihilain niya. Dapat maayos po yan. Tapos yung pinagdugtungan nyo is dapat naka proper insulate po siya para hindi po mabasa. So ayan guys, naikabit na natin yung ating drain motor, kaso meron pa ring problema. So ayan, pagsaksak ko po ng washing, pag start ko po ng ating washing is magde-drain po siya kusa. So dapat hindi muna siya magde-drain. So ayan, so ang problema naman ito is palagi naman siyang nagde-drain, kaya hindi po malalagyan ng water. So ayan, sa ating pag-trouble guys is dito sa board po yung problema. So yan, napapansin nyo po is meron po siyang dalawang MOSFET. So yan po yung nagda-drive sa ating drain motor. So check po natin yan kung meron bang shorted. So yan, naka-diode mode po tayo. So check po natin kung mayroong shorted. So yung gitna at saka sa gilid, ayan, kung napapansin nyo po is 0. So ibig sabihin shorted. So baliktarin po natin, ayan. So shorted po yung isang paa. So ikumpara po natin sa isa. So dapat OL. Sa kabilang paa OL din. So ibig sabihin guys is may shorted dito sa isang MOSFET, kaya nagde-drain kusa yung ating drain motor. So yan guys, natanggal na natin yung shorted na MOSFET. So ngayon meron tayong nahanap na MOSFET, kaso SMD type. So walang problema po ito dahil same po yung pinagkukunan natin. So same model. So yan, pagkakaiba lang is iba yung design. So gagawan lang natin ng paraan kung paano natin to ikakabit. So yan. So ito na guys, at naikabit na natin yung SMD na MOSFET. So nilagyan ko ng heatsink para hindi po siya mag-iinit ng sobra. So ayan, nilagyan ko ng glue para safe po yung ating pyesa. So ito guys, at naikabit na natin yung pinaka board niya. So yan po yung sirang MOSFET. So ngayon, kung napapansin nyo po is wala na po siyang hindi na po siya nagde-drain kusa. So yan. So nakasaksak na po yung ating washing machine. Maghihintay lang po siya sa pagre-rinse. So saka po siya magde-drain.
Sa ganitong trouble is napakasakit sa ulo. Sa unang trouble is ayaw mag-drain. Tapos pinalitan natin ng drain motor is palagi naman siyang nagde-drain. So sobrang hirap sa pagre-repair pag ganito. Buti na lang at nagawa natin ng paraan. So hanggang nito na lang guys yung ating video. Sana meron po kayong konting natutunan sa ating ginawang video. So salamat po sa inyong panonood at babush.